ang presyo ba ni Pi Network ngayon na nasa 0.6477 ay magiging simula ng panibagong bull run? Sa dami ng usap-usapan tungkol kay Pi Network, lalo na ngayon na nasa maagang yugto na siya ng mainnet, mainnet migration, ay may milyon-milyon users na ang na-onboard. Maraming Pinoy, maraming mga Pinoy investors at saka miners ang nagtatanong, panahon na ba para umakyat na ng tuluyan itong si Pi Network? O may mga babala? May mga babala pa ba tayong dapat nabantayan? Kaya sa video na ito ay titignan po natin ang galaw ng presyo ni Picoin, ang kanyang mga technical indicators at kung ano nga ba ang sinasabi ng market structure nito. Kaya bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang kasalukuyang galaw ng presyo ni Pi Network sa ngayon. Si Pi Network or Picoin ay naglalaro po sa mga presyong 0.6305. Bumaba po siya ng 2.21% nitong nakaraang 24 oras at halos 15% sa loob ng isang linggo. Malinaw na may market pressure na nararamdaman, kaya kahit papaano ay kailangan pong maging maingat muna ang mga gustong pumasok. Pero kahit may pagbaba, may makikita pong early signs ng recovery. Halimbawa, mahigit 41 million po na Picoins ang inilipat mula sa mga exchanges. At ang ganitong galaw ay kadalasang indikasyon ng bullish sentiment. Ibig sabihin ay marami pong holders ang ayaw na munang ibenta ang kanilang Picoins. At mas pinipili po nilang i-hold ito marahil dahil umaasa po sila ng mas mataas pang presyo. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng resistance sa presyong 0.6477? Meron po tayong isang chart dito. Sa trading, ang resistance level ay parang pader na kailangan pong basagin ng presyo para ito ay makalipad o magpatuloy sa pag-angat sa presyo. Sa kaso po ni Picoin, ang presyo na 0.6477 ay ito po yung tinuturing na critical resistance. Kapag nagawa pong magtagumpay ni Picoin na basagin o tagusin ang resistance na ito, pwede po siyang dumiretso hanggang sa presyong 0.7720. Kaya maraming traders ang nakatutok dito. Kasi kapag nangyari po yan ay pwede nang magsimula ang panibagong bullish rally. Pero hindi po ito madali. Kasi kapag hindi po niya nabasag ang resistance na ito, malamang ay babalik po siya sa mas mababang presyo tulad po ng 0.6335 pivot. O mas malala pa ay baka bumagsak pa siya ng hanggang 0.6202. Kaya mahalaga po sa mga trader na bantayan ang mga support levels na ito. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators dito. Meron tayong tatlong technical indicators dito, ang RSI, ang MACD at saka ang ADX. Umpisan po natin sa RSI o ang Relative Strength Index. Nakikita po natin dito sa chart na ito ay kasalukuyang nasa 61.28. Kapag lampas po ito sa 50, nangangahulugang may bullish pressure o may posibilidad na tataas ang kanyang presyo. Hindi pa siya overbought pero malapit na, kaya posible pong magkaroon ng push pataas. Ang RSI. Yung nandito naman po sa ibaba, ito naman po yung MACD or Moving Average Convergence Divergence, kung saan ay nagpapakita po ito ng early signs ng reversal. Ibig sabihin ay kahit bumaba po si Pi, itong si Picoin itong mga nakaraang araw, posibleng bumalik po siya pataas kung magtutuloy ang bullish trend. Ang kanyang ADX naman po. Ang kanyang ADX or Average Directional Index naman. Wala po yata dito. Ay nasa 77.6. At ang kalagayang ito ng Average Directional Index ay
nagpapakita po ito ng napakataas na value. Ibig pong sabihin nito ay napakalakas po ng trend. Pero hindi niya sinasabi kung pataas o pababa. Kailangan itong sabayan ng ibang indicators para makumpleto ang analysis. Ayan. At huwag po natin kalimutan ang Bollinger Bands. Ayan, nandito po yan sa chart. Mismong sa chart ng ating candlesticks dito. Ayan, medyo manipis nga lang yung ginamit na linya. Pero ayan, ang Bollinger Bands ay meron po siyang 33.05% na volatility. Kapag ganito po kalawak ang bands, yan ang bands ng Bollinger ay posibleng magkaroon po ng malaking galaw pataas man o pababa. Ngayon is ano naman ang ginagawa ng Pi Network team sa ngayon? Bukod po sa presyo ay importante na rin na kailangan nating tingnan ang development mismo ng project. Sa ngayon ay halos 12 million na po ang onboard sa mainnet. At ang migration po ay steady na tuloy-tuloy. Para sa mga matagal na pong nagmina gamit ang Pi app, malaking bagay ito dahil unti-unti na pong nagkakaroon ng tunay na gamit at saka value itong si PiCoin sa labas ng app. Kung totoo ang mga report na may 41 million PiCoin na tinanggal sa exchanges, ibig sabihin ay marami sa mga holders ang naniniwala sa long-term potential ni PiCoin. Isa itong positive signal kahit pa bumaba ang daily trading volume ng 39.63%. Ngayon is ang sunod pong tanong rito ay may potential bang magsimula na ang bull run? Ayan. Ang presyong 0.6477, yan, yan, kung magkakaroon ng breakout dito ay susunod na ba ang bull run? Yan, ang kasagutan po sa katanungan na yan ay posible. Kapag nabasag po ni PiCoin ang resistance na ito at tumaas patungo sa presyong 0.7720, marami pong traders ang maaring pumasok muli. Pero kailangan po nating maging realistic. Ang market volume po ay bumababa. Ibig sabihin ay may declining interest sa short term. Kaya ang mga bulls at saka bears ay kasalukuyang naglalaban sa antas na ito. Ang downside risk ay hindi rin natin dapat baliwalain. Kung hindi po kakayanin ni PiCoin ang presyong 0.6477, may posibilidad pa siyang bumagsak sa support level na 0.6202. Kaya kailangan ng maingat na pag-obserba lalo na kung balak po nating pumasok bilang mga trader. Yan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Ayan. Para po sa atin dito sa Pilipinas, malaking bagay po itong si Pi Network. Maraming Pinoy ang naging part ng mining community noon pa lang, gamit lamang ang cellphone at saka ang internet. Kaya natural po na umaasa tayo na magkakaroon ito ng tunay na halaga sa market. Ang galaw po ng presyo ngayon ay isang paalala na kahit promising ang isang token, kailangan pa rin ng tamang timing at analysis bago po tayo mag-invest. Kaya kung isa ka po sa mga nagmina ng PiCoin at wala ka namang inilalabas na pera, maaaring hold po natin ito habang inaabangan po natin kung magkakaroon siya ng breakout. Pero kung balak po nating pumasok bilang investor, importante po ang risk management. Sa isang market na pabago-bago, hindi po sapat ang hype. Dapat may analysis at saka tamang diskarte. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay si Pi Network ay nasa critical stage. May potential po siyang sumabog pataas lalo na kung matutuloy ang mainnet migration at makakita po tayo ng real world adoption. Pero sa ngayon ay kailangan muna nating bantayan kung mababasag niya ang presyong 0.6477 na isang resistance. Hindi ito panahon para sumugal ng walang plano. Kung ikaw ay holder, magandang bantayan po natin ang mga developments at huwag po tayong magpapadala sa takot or hype. Kaya kung ikaw po ay trader, gamitin mo ang indicators para makahanap ng conservative entries lalo na sa mga retracements. Kaya sa kabuuan, ang crypto ay hindi po madali. Pero kung marunong po tayong magbasa ng trend
at mag-manage ng ating emotions at saka pera, mas mapapalapit po tayo sa tagumpay bilang crypto investor, lalo na bilang isang Pinoy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.